man sa espada kahoy. Dili na kahoy. Panagingaw ni Duterte, ang galit sa bayan, galit sa kapayapaan yan. Ngayon mo pasaylo sa inyong pamilya, kulop inyong kaliro, tribo inyong kalabanon. Si Manny ako surni ninyo ha, si Manny. Pangayo na mo, pasaylo sa inyong pamilya. Kay kulop ang inyong kaliro, wa mo right. Or ang piniklatay, kurikulan sa dalaw, iknuhan inyong pagdalo. Wala namin. Grabe na pag-discriminate ninyo sa amo, ha? Bahay ni Dato Adlaw. Dito na po guys, pinutulan na nila. Kasi para wala na silang connection sa internet. Dalawa, oh. Ikuhaan na sa tubig. Unsa man eh? Kuhaan na sa tubig. Suga, giputla namin. Mahal na Pangulo, sana po makarating po ito sa iyo na ito po si Ronald B. Siahay, dinampot po ng mga kapulisan dito sa Surigao na diplomat po ito. Walang diplomat na pwedeng hulihin. Yun, di pa lumabas yung mga warrant of arrest sa patong-patong na kaso laban sa grupo ni alias Dato Adlaw, pero parang na paralisa na ngayon ang kanilang akampo dahil una pinutulan ng kuryente, pangalawa pinutulan ng linya ng tubig at pinagbawalan sa kapitbahay kahit mag-igib ng tubig. So sa pagbaklas sa isinagawang checkpoint nitong grupo ni Dato Adlaw, matinding babala yun sa PNP, no? Grabe, yung sigaw niya. So, tatalakayin natin ito, samahan ninyo ako. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katuhanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? Welcome po. Ito yung lingkod, Wendell Talibong. Inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo sa ating talakayan. At i-share at i-comment ninyo. No? Kumusta sa lahat ating mga taga-subaybay? At inanyayahan ko kayo na isali natin sa panalangin din ang ang pagkamatay ni Reverend Father Luciano Pilione, no, ang vlogger na pari. So nawalan tayo ng isang kasama sa evangelization. Sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay, welcome po. At acknowledge muna natin ang mga pumasok ngayon sa ating comment section. I-acknowledge muna natin. Okay. Ang mga pumasok ngayon, sila si Papa Inok. Ang ganda talaga ng polo shirt. Ay, sa exorcism ito ng exorcism cross. Sa conference sa UST, binigyan ako nila. Si Maria Beatriz Indol. Hello, kapatid. Good PM, Bro Wendell. Sa tanan, Mama Mary, love us all from Surigao City. Si Ray Chill. Si Nanding and Eliative TV sa Quezon City. Si Rose Oranio sa Taiwan. Teresita Vergara, Nitos Neri, Margia Ibasco,
at sa pananampalataya at katuwiran, Julia de la Cruz, sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin. Okay, hindi na natin pa tatagalin pa mga kapatid ang sinagawa na ito ba'y palatandaan na kailangan talagang isarado na ang naturang lugar, ang pinagkukutaan itong alias Dato Adlaw, dahil pinutulan na ng kuryente, hindi na sila makapag-live, no? At pinutulan din ng linya ng tubig. At kung maalala ninyo, ang mayor, ang hippie, ang provincial director, pumunta doon sa area pero ayaw nitong kampo nila ni Dato Adlaw na lalabas para makipag-usap. No? Ito ang bahagi. Umunsa na espada kahoy? Nagtanong ang mayor kung ano ba yan umanong kanilang itak. No? Kahoy ba? Dili na kahoy. Hindi daw umanong kahoy. Pagtawag ko nung kami ng media para ibaw ka ng tubuan. Ano? Media. Ha? Pagtawag ko nung kami ng media Susunod para pa media pa nga. So nag-request ang kampo ni Dato Adlaw na tatawag daw ng media. Talawan ka mo. Talawan, di ka mo talawan. Saan Hindi mo mag-istorya mo. Magigisto na lagi ka mo. Ano kinanglan ng media? So makipag-usap kayo, sabi ng mayor, makipag-usap kayo. Bakit kailangan ba ninyo ng media? Hindi mo ka mo si Diri, pero ikaw na lagi. Dili kayo musuyo diha. Ikaw na. Sabi ng mayor na di siya papasok sa area nila ni Dato Adlaw. At kung maalala nyo, yung isang video na inilabas natin galing sa kampo nila ni Dato Adlaw, papayag sila na papasok pati pulis pero walang barel na dadalhin. Samantalang ang kampo nila ni Dato Adlaw ay may mga mahahabang mga itak na dala. Siya raman. Kung dili ka mo sulod, di ba po, may mapugos. Yun, matatapang talaga itong mga miyembro ni Dato Adlaw. No, sabi nila sa mayor na kung di ka papasok, di daw umano nila pipilitin. Di man may pugos kung dili ko mo sulod. Istorya ta Pero, dili po So sabi ng mayor, mag-usap tayo. Ang problema nitong grupo kasi di na kumikilala sa batas dahil para sa kanila tapos ang 50 taon nag-expire na umano ang batas sa may ipakita akong video sa inyo yung nahuli na walang lisensya ang motor. Nag-expire na umano ang batas sa bansa at ang umiiral na batas yung batas na nila. Ayun ang problema. Kung naniwala ka sa sarili mong kasinungalingan, you are living in the world of fantasy. No? So, tuloy natin. Hindi kinahanglan dito para formal istorya. Sabi ng mayor na sa labas makipag-usap, pero sabi ng mga kaanib nitong grupo ni Dato Adlaw, alias Dato Adlaw, kailangan talaga papasok para magiging formal. Kalinaw man kahang atong katuyuan ini. Dili man mi manghilabot ang amo kalinaw. No, so kapayapaan ang hindi daw umano sila dahil kapayapaan talaga para sila. Aron kuan ini. Dili man siya mosulod. Kay gusto niya diri ang So sabi ng babaeng ito, iwan ko kung ang kinikilala ba nilang Reyna, di daw umano papasok yung mayor. dato ug ang bai ang ilang Hindi yung Reyna dahil yung bae nila, yon ang Reyna. Gusto nila na ang dato at ang bae yung lalabas para makipag-usap. pagawason, dili man na pwede. Di daw umano pwede sa sarili nilang batas sa grupong ito, di daw maaari na lalabas yung dato
at yung bae. Tag-iya sa ancestralan. O dahil yung dato, kung maalala ninyo, ang mga legitimate na officers ng tribo sa Caraga Region, Surigao City, nagpahayag na itong grupo ni Dato Adlaw ay huwad na tribo daw. Pero sabi nila, sila ang may-ari umano sa mga lupain. Signatory? Dili na pwede. Yung reyna ang signatory nila, di pwedeng lalabas. Oo. Yun. Nagsisigaw na ang reyna-reyna nila. Yung, ang sigaw niya, mag-resign ka, Mayor. Bumaba ka sa pwesto. Grabe, ano? O may lugar dito sa Pilipinas. No, wala kayong lugar dito sa Pilipinas, sabi nila. Pwede. Si Mayor lang. Ito, dumating na ang PNP Provincial Director itong isa, hippie. No? Ang mayor. Si Police Colonel Warren Dablo, PNP Provincial Director. Dili pwede. Dili. So sabi ng mayor, kayo ang lalabas. Hindi daw maari, di daw maari. Paano ngayon? Na laman na itong kanilang tinitirahan, wala palang building permit. Pwede. Para magkasilang ka na yan. Para dilis ka mailigang proteksyon, susundot ang batas sa Diyos. Ang nagsalita dito, parang kabusis na ito ni alias Dato Adlaw, di po ba? Sundon, sundin ang batas ng Diyos. Divine customary law, nag-situate kami para ma-inform ang tibuok katawan pag-implement sa batas sa Diyos. Yan ang problema dahil gumagawa kayo kasi ng sarili ninyong gobyerno at nagsagawa kayo ng pagsasarado sa mga establishmento dahil sa akala ninyo na kayo na ang batas. Magalita sa sunod, istorya. So narinig ninyo yung nagsasalita, kabusis talaga yon ni Dato Adlaw. Sabi niya, pasok kayo, dito tayo sa loob, mag-usap. Para malinaw pa. Ito na, gitanggal na. Ito, dahil nandito tayo, malapit na kasing eleksyon, so kung makita ninyo, may checkpoint na isinagawa yung PNP, pero bawal, lalo na sa civilian, magsagawa ng sariling checkpoint. Yon ang checkpoint ng grupo ni Dato Adlaw. Pero dahil meron silang sariling batas, yon, na di naman sang-ayon sa batas natin, so tinanggal yung kanilang pinagbabaklas yung checkpoint nila. Kaso ka mo. Gitanggal na nila. Ito na mga rebuildi sa ating bayan. Yung mga pulis, tinatawag na nitong babaeng ito na ang mga pulis pa ang rebuildi sa ating bayan daw. Galit sa kapayapaan. Galit sa kapayapaan. Galit sa kapayapaan. May kaso kayo sa Federal Tribal Government of the Philippines. May kaso sa Tribal Government of the Philippines sa kanilang sariling korte siguro. Ikarga ko nun yung patrol car. So, tawag na ang pulis ng patrol car para dalhin nila yung pinagbabaklas nila na may tarpaulin. Ikarga niyo yun. Naikarga. Tingnan natin. Darating ka mo sa ombudsman. Akala ko ba, di sila naniniwala ng batas sa gobyerno? Kahit nga, di ba noong nakalipas na video na makita niyo dito,
kahit nga umano Supreme Court, hindi sila under sa Supreme Court. Pagkatapos, ngayon, darating kayo sa Ombudsman. Sa Supreme Court. Sa Supreme Court. Ba't tawag kayo ng Supreme Court? Di po ba sabi ninyo sa grupo ninyo na walang kapangyarihan na ang Supreme Court sa inyo mismo? Nakarga nindo. Ignorance of the law. Ginagamit pa itong prinsipyo ng ignorancia juris niminet excusat. Hindi nyo alam ang batas. Really, alam nilang batas sa corporate law. May nagsabi na hindi nila alam ang batas pero may narinig natin na alam naman nila yung corporate law o mano. Liabilities kayo. Ini kamo sa ancestralan. Yan. Tinig yan ni Dato Adlaw, ha? Nasa ancestral land o mano. Aw kamo mo. So, galing din sa mga pulis, sasampahan kayo ng kaso. File. Kamo mo file kay. So, ito din ang hamon ni Dato Adlaw. Sige, kayo ang magsampa. Ngayon, patong-patong na mga kaso na isinampa laban sa kanila at posibleng madagdagan pa. At ang madagdag, wala yung piyansa. Okay, tuloy natin. Existing kamo, organisasyon na mo versus gobyerno. Wala basahaw. Wa ninyo basahan ang batas sa Dios? Pag-inform sa Di daw umano binasa yung batas ng Diyos. Siguro ang tinutukoy niya yung nakasulat sa tarpaulin sa isinagawa nilang checkpoint. mga katawan para makabot ang kalinaw. Kinsang galit sa kapayapaan, galit sa bayan. Karon makita nato. Mangayo mo pasaylo sa inyong pamilya, kulop inyong kaliro, tribo inyong kalabanon. Nako. Ito na ang banta ni Dato Adlaw, no? Hingi kayo ng patawad sa pamilya niyo kung kinakalaban ninyo ang tribo. Timan ni ako sulti ninyo ha, timan pangayo damo. Pasaylo sa inyong pamilya. So tandaan ninyo ang sinabi ko, sabi ni Dato Adlaw, hingi muna kayo ng kapatawaran sa pamilya ninyo. Kay kulob ang inyong kardiro, wa mo'y rights. So ang PNP pa ang walang kapangyarihan daw ayon sa kanya. So ang hirap talaga kung maniniwala ka sa sarili mong kasinungalingan. You are living in the world of fantasy, no? So di ba yun lang, paglabas ninyo sa area ninyo at pagsarado ng iba't ibang establishmento dahil sa inaakala ninyo na wala ng kapangyarihan ang gobyerno para sa inyo dahil ang kapangyarihan na ninyo mismo ang masunod. Kaya yun ang dahilan na may nakita ako sa video na motor single na merong sariling fleet number na sila. Okay, tuloy natin. For administrative, for ignorance of the law, excuses no one is above the law. Galit na si Dato Adlaw. Mahal yung pamilya ng suot ko sa batas. Perpetual disqualification kayo, ipralo. May perpetual disqualification daw ang pulis. Ay nagiging huwis na din siya. Kawawa ka nung law! Bumaba ka, Mayor! Bumaba ka! Yun. Gusto nilang mag-resign din ang mayor. Yan, binabaklas na ang ginawang checkpoint nitong grupo nila ni Dato Adlaw. Wa mo'y lugar din sa ancestralan. Di mo respeto sa tribo. Mga soldado ka mo sa income sa ancestralan. Income sa ancestralan ang inyong gidawat. Inyong gidawat na sweldo para mag-assist ka mo sa tribo. Karon mo na buhaton ninyo. Pangayo mong pasaylo sa inyong pamilya, damayo ninyo. Tanggal ka mo in 72 hours. Tanahon ta. Kay magpaila na ang kamatuoran, magpaila na ang Dios. Kailan ito nangyari?
parang 3 araw na siguro ito, di ba? Pero sabi niya, ang mga pulis na ito, tanggal daw within 72 hours. Di mo musunod sa batas kung sa illegality nato. Langan pa kamo inconsistent to Republic Act 371 April 1997 na supersede na repealed ang talan batas sa civil government. Sige, kuhaan ninyo na, kuha. Kuha ninyo! Oh. Sige! Pagpaabot kamo na makulob ang inyong kaldero, pimanin ninyo. That is justice. God is justice! God is justice! God is justice! God is justice! Okay, so abangan natin ang paglabas sa warrant of arrest para sa kanila. May hinuli ng PNP na miyembro nila walang lisensya. At dito sinabi na nag-expire na umano yung sa gobyerno pagkatapos ng 50 taon. Kaya ang sinunod nila na batas ay ang batas ng kanilang tribo. Sabay pakita diha sa among embassy sa federal. So, nag-video din sila dahil gusto nilang ipakita daw sa kanilang embassy. Meron silang sariling embassy. Na sila rin ang nag-recognize. Sila ang nag-recognize sa sarili nilang batas. Meron silang sariling gobyerno. Meron silang sariling Diyos. Yung, di ba? Ano yung sarili nilang Diyos? Yung 4 umano na elemento. Tubig, apoy, lupa, at hangin. Iwan na ba yung balaod sa panggobyerno? So, yun. Wala silang lisensya na nagmamaniho sa motor. So, wala na daw. Ang sagot naman nitong hinuli dahil walang lisensya na dumaan sa checkpoint ng PNP, wala na umanong kapangyarihan ang batas ng gobyerno. Imagine, wala nang kapangyarihan ang batas ng gobyerno. Ang balaod sa gobyerno, lapsis na humanang 50 years. Nag-expire na ang batas ng gobyerno daw. Tapos na ang 50 taon. Humanang 50 years. Humanang ang gobyerno, amo na sa bambalaod. Tapos na ang batas ng gobyerno. Kaya ang batas na naman nila umano ang masusunod. Ang kasabalik. Ang kasabalik. Amo na sa bambalaod, kaya humanang 50 years. Tapos na. May kontrata ba hanggang 50 years lang ang batas ng gobyerno? Sa serbisyo sa panggobyerno. Dato na lang mo din sa Pilipinas. Di na nato yung pound ini, ito may panaw nila. Okay daw may kwan. Ha? Tikita na pa sir. Tapos yuli sa ido ni Mauricio sir. Ini ID. Dili yuli na lang siya. Sige, video. Yuli na na. Video ito. Yuli na. So, inisyuhan ng ticket dito. Amo ni akin kung katabayanan. Ako naghanap sa inyo, driver's license. Kaya may driver's license ninyo. So, yun. Hinanap ang driver's license. At alam naman natin, pag mamaniho tayo, hindi lang driver's license, kundi yung registration pa ng motor o kaya sasakyan. O gani, may driver's license. Amo daw nga, na-violation ninyo. Diba? Wala ako na isin. Ay, violation ninyo. Katungod sa lan, amo sini katungod good. Amuyaw na dila kami muda na Israeli. Lisensya, kaya lisensya, lapsis na. So, yun. May karapatan daw umano sila at di na kailangan yung driver's license dahil nag-expire na. Human ang balaod sa gobyerno. Tapos na daw ang batas ng gobyerno. Amo na sa pambalaod. So, ang masusunod, yung batas na naman nila, ang dapat umano, masusunod. Okay, tuloy natin.
Diba, gasugod ng federal partial hukuman sa Manila. Eh, kuha na BBM, kaya kami na mo, kuha sa kami. Kuha sa kami na namo batas. Magpalaot sa pang-gobyerno namo. Kami ang luman. No, so gusto nila na ang masunod yung sarili nilang batas umano, no? Ang batas ng mga nitibo, batas ng mga lumad. Kami nagtrabaho. O, trabaho sa Blagay na yun. Niagi mong kamo diri sa Ito nga sa Oh, sabi ng PNP, nagtatrabaho lang kami at dumaan kayo dito sa daan kung saan nagsagawa sila ng checkpoint. ito nga si Kuwait, pila ka si Kuwait na namo. Assented kami. Oh, sila umano, dumaan na sila sa ilang checkpoint, nagiging exempted na umano sila. Oh. So, 'yon, nagiging exempted na sila sa pagdaan nila sa ibang checkpoint pero di sila nakalusot sa checkpoint na ito. Sila na kami sa embassy. Ayaw mag-firm. Oh, meron lang talaga silang sariling embassy. Hindi ko mapirma. Nangasa mo pirma ako. Oh, 'yon, tinitikitan dahil may violation, ayaw nilang maglagda. Oh. Pwede gana ko magkadakop sa ila. Ah, 'yon oh. Sa mga di makaunawa, kahit na yung nahuli, maaari din umano siyang makahuli din, lalo na sa mga pulis. Pwede akong makahuli sa kanila. Matulayas ko. Unay papel na ako na pwede ko lang. Oh, may papel umano siya, may papel na pwede siyang makahuli din. Sige na, sige. Ito sa ligan. Ito biglaw na. Tara. Ano eh? Balik kami na, balik lang. Lalo kita puro linggo ka, tau, ka, kabang tris, o kambahin lang di silpante, diya kami, patawag niya. Oh, ito ang kanilang armas, mga itak talaga. Parang ninja, no? Dito, kami, huwag yung kuha na ako. Kung kami, huwag, lang sa ganito ang kakuha ng lupa. Kami ang authorized na may lupa. Yun. Madali lang kasi mag-claim na kayo ang authorized. Ang batayan talaga, yung ebidensya at batas mismo. Kamu ganing, sinigasugo sa iyo nga na kamu magsikuin. Oh, yun. Nagreklamo pa ang nahuli, oh. Sino umano ang nag-utos sa kanila na magsagawa ng checkpoint? Yun, inisyuhan na ng ticket citation. Yata tinanggap Gari mo ticket. Ano? Oo. Ano mo? Sir, ikaw nag-drive na? Oo, sir. Taktikita na. O ilan ito sila? Tinanong ng pulis kung sino ang nagmamaniho sa isa. Bro, tikit ko lang. Ikaw may nag-drive na eh. Dahil lisensya na yun. Race bro. So yung nagmaniho, tinanong kung mayroong lisensya o rehistro. Lagi kami sir. Yan to ba to? Kamu gani ako tuyo sa medik. Ay, may dik. So, kuha na ini. Ikaw anda kan sir, itibo ada kan ng ticket. Oo, okay. Para sa Itibo ida, sa kami. dili na mo paon. Ikaw may ida ID na ipakita. Ini yung may ida ID na ipakita. Ako sa'yo nag-drive ni sir, papulid ako sa'yo kay kapuin na kamot. Ako. Ay, ikaw nag-drive? Oo, okay. May Paano ID sir mo. siya? Yadi sir. Sige na, basta may ID. Oo. Big, ambil dyan naman. Ba, tanggal para sa iyo. Okay.
Tapos lamang sa gabi. Gilimitan na ako. Hindi ka pagka matatanda, medyo limit. Oo, dinalian sa ko na mo pagkada, sir. Kaya mo. Okay ra kung helmet ka mo, ya. Ang violation ni Joe, nakita na mo sa primero way yung helmet. Yon. Una, violation, walang helmet daw. Ano daw? Baka i-argue nila, bakit kailangan pa kami mag-helmet? Sinabi ng leader namin, matigas kasi ang ulo namin. Na, para ka mo na mo kay yamay yung helmet. Ano yung B? Ha? B. Kaloka yan? Ha? Kaloka. Kaloka? Kaloka. Kaya na yung nag-create ako. C? D. D. Yan ang paghuli. Iwan ko kung ano ang plate number nito dahil may nakita ako sa isang video na ang plate number iba talaga, no? Iba ang plate number. Meron silang sariling plate number din. Pinutulan sila ng kuryente, pinutulan sila ng tubig. Giputan namin. Grabe na na pag-discriminate ninyo sa amo, ha? Bahay ni Dato Adlaw. Dito na po guys, pinutulan na nila. Kasi para wala na silang connection sa internet at saka yung pag-charge sa cellphone nila. Basta gani ang internet connection putol na gihapon. So karon todo bantay ang Hindi na sila maka-live ngayon. Putol na ang internet nila. mga gwardiya, ang mga pulis o naman sa mga mobile force sa palibot mismo din sa area sa tribal community o tribal government of the Philippines. Then gi-look out karon sa itong mga kapulisan ang palibot sa mao nga area. Mao nga mulo usab karon sa mga apektado kay mo na-deprive ang ilang katungod. Ingon man sab gikuhaan sila sa mga panginahanglanon. Unang usa sila panawagan kay dili na sab kuno makataruhanon alang sa ilaha. Dalawa, oh. Ikuha na sa Tubig na naman. tubig. Unsa man eh? Kuha na sa tubig. Suga, giputan namin. Grabe na na pag-discriminate ninyo sa amo, ha? Pinutulan sila ng kuryente, di na sila maka-live, pinutulan sila ng tubig. Gabi ipag yun. Unsa man eh? Kisa may nagsugo sa inyo. Ngano di man mamutugan kung kisa nagsugo ninyo? Apel ka mo sa kaso. Apel ka mo sa kaso. Kamo nga gisugo, apel ka mo sa kaso. Yung mga nagputol sa linya ng tubig, kasali daw umano sa kaso. Apel ka mo sa kaso, ha? At hindi lang yan, maliban na pinutulan sila ng tubig, linya ng tubig, yung kapitbahay nila, pinagbabawalan na din sila na mag-igib. Kaya nagpatulong sila sa pulis, oh. Mga intruders ka mo. Mga gabi. Uy, apulayin niya. Palihog sir eh, assist kami. Igawasin ng galon. Naningkamot na gani kami, kay giutan kami ng tubig. Grabe pag-discriminating nyo ba? Simanin ninyo. Pero nakipag-igib lang sa kapitbahay, matapang pa rin, ano? Apel ka mo, Pilipino versus Pilipino. Apel ninyo kaning among ipaglaban para nato tanan. Dili lang ni kay para amo. Di ka mo makasabot. Sir, palihog ra gud pag-asa, sir. Malihog ra ko, sir. Igawas ra, sir.
Palihog. Ala, yung dili makuha ng mga laki nga inyo man dayong alirungan. Ipadakop man ninyo dayon. Kamu ra ba hinungdan nga nadakop tong amo kauban dito nagkabo ra pug tubig. Unsa man namo Ang pulis na dito ang inutusan sa pag-igib, oh. salig pa sa inyo. Gani. Ala lang sab. Ay mo alerto man dayon mo kung mga lalaki namo diri manggawas. Mayor bitaw. Sige. Padayon kamo sa inyong kuan. Kaning tubig diri daan na ni diri, ilalan nang gikural. Daan na ning bomba. Gisirhan nila ang kuan, koral dili na tapakabon. Di na tapakabon sa bomba. Gisirhan nila ang koral. Ingon sa Niluning. gisirhan. Oh, ayun. Isinarado na yung bomba daw. Yung puso. Di na sila iigib yun doon ng tubig. Yun, problema. Parang maparalisa na yata itong kampo ni Dato Adlaw. So kung maalala ninyo, sabi ng barangay kapitan sa naturang lugar, problema talaga umano sa kanilang lugar ang grupong ito at nagiging tinik daw. So daw na kuan balita tinuod man kay nanagop sa Surigao. Ini kasi kuan sila mga tribal, isa sa mga tunok din sa kuan sa Sabang. Bisan mo kun hay mga tanan tao dito sa Sabang. Sila mismo ang kuan dili mo naghimo ng kasamok. So ang taglakang ng kuan, taghimo ng barangay kay di man makaya ka biskan imbitaw namo sila sa barangay dili man to kay jaw maila kaugalingon gobyerno. So inimbita na sa barangay, di naman niniwala dahil may sariling gobyerno. Yon, sabi ng kapitan. Yung mga tribal. So ang kuan tayo nahimo na kahapon, nagtawag na ng direkta ng pulis. Para ang pulis mismo na ibayo na sila sa mukuha kasi sila may pinakataas nato na kuan hanapan ang barangay adya na makasis kuno himo nato nga don. So anay tabo nukali sila gahapon na magpapirma sila ng ila para receive ng mga papilis nila kaya sa ila kuno tribal amo doon kay sila lagay kuno gobyerno kagalingon gobyerno. So naitabo iya kay mapirma gahapon nanamo si kita sa kuan para receive ng mga papilis. So anay tabo kay nagwala naman nagtraffic na makain na buntang nga doon. So nawag na ng pulis na para ang pulis mo bantay nga doon. Kaya di naman mo kaya siguro sa barangay. Kaya mismo ang barangay ya na may kuan daw na dili man mo tulig ng balaod kay ilang ang kaugalingon balaod. So may tabo magpatabangay kami sa kuan sa kataasan. Nukali mga sila ni Mayor, dumlaw sila ni si Lukban kaya tag-istorya nila kay nabuntag pero paghahigyapon kay sa ngayan dahil ilalagay gobyerno. Among kuman bali diyan tagtambayan kuman ng gobyerno para sa ila. Amo ila balita pero actually wala mo ba ang barangay. Diyan tuno sa lain establishment amo ila tagimo tumadlakan. Amok may syudad na kuan naitabo ng syudad kuman na ibayo man sila tanang kung sino ang tagpadlakan. Yun. Ano kaya ang susunod na mangyari nito na paralisado na sila? Di na sila pwedeng basta-bastang mag-igib ng tubig sa kabilang bahay dahil sinasarado na. Pagkatapos, sarado na wala nang linya sila sa tubig, wala na ding linya sa kuryente. At di basta-basta makalabas dahil may mga bantay na pulis. At inintay pa ang mga warrant of arrest na lalabas o ilabas sa korte para mahuli itong grupong ito. May nag-comment dito na feature na umano itong grupong ito sa KMGS noon. Totoo ba?
Oh. So, yung sinasabi nila na ang Diyos nila ay ang apat na elemento, diyan din basta-bastang pagtatawanan lang. Dahil pag apat na elemento, ang Diyos na kinilikilala nila, lalo na kulto, tandaan natin, unang Korinto 10:20, na ang sinasamba ng mga kulto ay demonyo at hindi Diyos. At sino man na titirahin sa kanilang curses and spells, pwedeng tatamaan, lalo na pag di sila protected sa sanctifying grace. Kaya mag-ingat mga kapatid, ang daming mga lumitaw na kulto sa ating panahon ngayon. At dami na ding nadala. Isa lang ang layunin sa paglitaw ng mga bulaang mga ngaral upang mailayo ka sa tunay na iglesia. Kung maalala ninyo, noon pa man babala na ng ating Panginoon Jesucristo ayon sa San Mateo Kapitulo 24, 4, ituloy 5, at ituloy sa 11, at ituloy sa 24, ito ang babala ng ating Panginoon Jesucristo. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mga gingat kayo at huwag kayong mailigaw ninuman, sapagkat marami ang nagsiparito sa aking pangalan na nangagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. At magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami, sapagkat may nagsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at nagpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat iligaw kung maari pati ng mga hinirang. See? So, asan sila galing sa kapangyarihang yan? Walang iba, kundi galing mismo sa demonyo. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay, kaya palaliman ninyo ang pag-aaral sa pananampalataya, lalo na sa mga Katoliko, dahil ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan, pero napakahirap pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganganib pati ang ating kaluluwa. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, abangan natin kung kailan lalabas ang mga warrant of arrest sa inireklamo na grupo ni Dato Adlaw. Maraming salamat.